Jay, second runner-up. Yes. Ano pakiramdam? Masaya po, naraos po namin and masaya kami na mapasama sa mga grand finalists. It's an honor and sobrang laki, ano na po, ang layo-layo na po nung narating namin sa tagal nung Singaling. Singaling. Yes po, umabot kami sa dulo and ang pinaka-importante, nakatulong kami sa Bida Fishery namin. So yun nga po, maraming salamat din Singaling also for giving us this opportunity also na makatulong din po sa kapwa. How was your singling journey so far? Masaya ang journey ko sa Singaling. Excited ako lagi. Kasi nung bata pa lang ako, mahilig na ako kumanta. So, first time kong kumanta sa TV. And sa Singaling ang nagbigay ng chance sa akin na magbigay ng opportunity na kumanta sa TV. So, masaya siya. Sobrang para akong kumain ng masarap na adobo. Yung kailangan, pag habang tumatagal, sumasarap siya. Sumasarap. So, 1 year din ng journey. Yeah. Personal choice mo yung kanta mo? Banal na Asa, Santo Kabayan. Binigay po namin yung choice na yun. Bali po, 10 kanta po ang binigay po sa amin. Binigay po namin sa prod, pero sila po ang nag-decide. Namili. Actually, yung Banal na Aso, Santong Kabayo, hindi ko siya kinakanta. First time ko siyang kantahin sa Singaling. Inaral ko po talaga yung song. And kasi nung matagal ko na siyang naririnig dati, gustong-gusto ko yung message ng kanta and kung ano yung mga nangyayari sa atin ngayon sa Pilipinas. So parang yun yung gusto kong iparating kanina sa performance ko na yung mensahe ng kanta. Kasi narinig ko rin yung version ni Janine Berdin, yung original. Ang ganda nung kwento, ang ganda nung so rurok din yung ang taas ng mga expectation ng tao pag kinanta mo yung Banal na Aso, Santong Kabayo. So parang isang challenge din yun for me. Naggumawa ka na sarili mong version. So and first time ko siyang kantahin sa stage, first time ko siyang aralin, first time ko siyang kaya since Feb nung binigay sa akin yung song, since Feb 1 nag-aral na ako ng song. So inaral ko na siya everyday bago nasa coach ako. Pag naliligo ako, so yung mensahe ng kanta talagang hinimay-himay ko siya. That's with the effect pa nung Yes po, yung personal ano ba yan? Oo, personal siya. Para siyang blood na nag-splash. Para siyang blood na nagsasplash sa face. Kasi diba, ang daming nangyayari sa atin ngayon sa Pilipinas. So parang yun yung mensahe ko na iparating doon sa kanta. Paano ka nag-prepare for this performance? Nag-prepare ako, bumalik ako sa teacher ko. So nagpa-voice coach ako sa mga songs ko. Nag-prepare ako, also nag-ask ako ng help sa mga friends ko na mga nag-singer din na kumakanta. So ano bang ganito? Ano ba yung ganito? Tapos nagbigay sila, sobrang thankful din ako sa mga friends ko dahil nung kailangan ko ng tulong, nandyan sila. So tinulungan din ako ng voice teacher ko. Yung inaral ko yung song, nire-rehearse ko siya. Minemorize ko yung mga kanta, pati yung mga songs na kanina dun sa ano. But yeah. So, Guys, one last question. Medyo special yung moment na nakita ko na your family is also here, yung kapatid mo. Opo. How does that feel na parang They supported, yeah. you might have not met for like a couple of years, but when you needed support, they're here and they're present. Yung mga yung kapatid ko. Masaya ako masaya ako na nandyan sila palagi para sa akin. Na pag masaya ako, malungkot. Kasi parang for me, family is family. So yun ang pinaka top of my list. Parang kailangan natin yung family. So every time pag meron naman ako mga ginagawang productions, sumusuporta sila all the way yan sila yung family ko. And bilang yung childhood din namin, hindi rin kami ganun ka close. Close naman pero hindi ganun ka family oriented kasi yung family ko dati. So parang ngayon ginagawa namin, pinifix namin yung ganung na gusto namin bonded kami together kung mayroong mga occasions or kung mayroong mga birthdays or anything. So kailangan meron kaming chance na magkasama together. So I'm always happy with my family. Thank Thank you you. so much. Congratulations!